Habang natutulog pa ang karamihan, may mga Pilipinong matagal ng gising. Mga taong handang harapin ang init ng araw, lakas ng ulan, at anumang hamon ng panahon. Hindi para sa sarili, kundi upang matiyak na may pagkain sa bawat tahanan. Sa bawat butil ng palay, bunga ng mais, gulay at mga huling isda, naroon ang kanilang sipag at sakripisyo. Tahimik man ang kanilang gawain, ramdam ng buong bansa ang kanilang ambag. Sila ang tunay na mga bayani ng agrikultura at pangisdaan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang agrikultura ang naging pundasyon ng pag-unlad ng ating bansa. Na bago man ang panahon, nananatiling mahalaga ang papel ng mga magsasaka at mangingisda. Mula sa tradisyonal na pagsasaka hanggang sa makabagong teknolohiya, patuloy nilang pinatutunayan na ang sipag at inobasyon ang susi sa pag-unlad. At sa bawat bagong henerasyon, patuloy na umuusbong ang mga bagong lider at inspirasyon. Noong dekada 70 ay itinatag ang isang programang magbibigay pugay sa mga natatanging Pilipino sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ito ang Gawad Saka. Sa loob ng 51 taon, kinilala nito ang mga huwarang individual, organisasyon at institusyong nagsisilbing inspirasyon sa buong bansa. Higit pa sa isang parangal, ang Gawad Saka ay sumisimbolo ng dedikasyon, kausayan at pagmamahal sa bayan. Nang inilunsad ang Gawad Saka, 7 pangunahing kategorya lamang ang kinikilala. Sa mga sumunod na taon, nag-umpisa sa ilang kategorya tulad ng Outstanding Swine Raiser, Native Tobacco Farmer, Mixed System Farmer, Cotton Farmer, Farm Housewife at Upland Farmer. At nang inilunsad ang masagana 1988, ang 8 kategorya ay naging exclusive na lamang sa mga producer ng palay at mais. Sa taong 1989, ang kategoryang Mixed Cropping ay idinagdag upang suportahan ang mga magsasaka ng monocrop sa multi-cropping system. At sa dating administrasyon ni President Corazon C. Aquino, naging isang malaking programa ito dahilan upang sa taong 1989, ang buwan ng Mayo ay pinahayag bilang buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa panahon ni dating President Fidel V. Ramos, ang titulong Search for the Outstanding Farmer of the Year ay pinalitan ng Gawad Saka, parangal sa mga natatanging mga magsasaka at mangingisda. Paglipas ng maraming taon, nagkaroon ng pagbabago sa nasabing search. At sa mga pagbabagong ito, hindi nagpatinag ang Lambak ng Cagayan na nakapagtala ng di mabilang ng mga national awardees. Bilang gantimpala, nakatanggap ang DARFO2 sa taong 2007 ng Special Award na Champion Advocate bilang tayo'y nakapagtala na ng pinakamaraming national awardees sa kasaysayan ng parangal na ito. At habang patuloy na umuunlad ang agrikultura at pangingisda sa bansa, lalo pang lumawak ang saklaw ng pagkilala para sa iba't ibang mga sektor at individual. Mga kabataan, mga kababaihan, mga siyentista at mananaliksik, mga extension workers, mga organisasyon at kooperatiba at mga negosyanteng nagpapalawak ng oportunidad sa kanayunan. Sa ika-50 anibersaryo ng Gawad Saka noong 2025, umabot ito sa 9 na pangunahing kategorya at 47 subkategorya. Sa bawat bagong kategoryang idinagdag, mas marami ring kwento ng tagumpay ang nabigyang pagkakataong maitanghal. At kabilang sa mga kwentong ito ang mga natatanging magsasaka, mangingisda, organisasyon at institusyon mula sa Lambak ng Cagayan. Sa puso ng Hilagang Luzon matatagpuan ang Lambak ng Cagayan, tahanan ng ilan sa pinakamalalawak na palayan sa bansa, lupain ng masaganang maisan, sentro ng inobasyon sa produksyon ng mga matataas at halagang pananim, huwaran ng sustainable agriculture, tahanan ng mga komunidad na nagpapanatili ng natatanging kultura ng pagsasaka at pangingisda. Dito, ang agrikultura ay hindi lamang hanap buhay, kundi isang paraan ng pamumuhay, pagkakakilanlan at pag-asa. Sa paglipas ng mga taon, tibong nakilahok ang Rehiyon 2 sa Gawad Saka. Mula sa mga tatanging magsasaka at mangingisda hanggang sa mga organisasyon, kabataan, extension workers at institusyong naglilingkod sa sektor. Marami sa kanila ang nagbigay dangal hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi maging sa buong bansa. Ang kanilang mga tagumpay ay patunay na ang dedikasyon, kaalaman at malasakit ay tunay na nagbubunga ng kaunlaran.
Noong nakaraang taon, ipinagdiwang ng Gawad Saka ang ika-50 anibersaryo nito. At kabilang sa mga kinilalang huwaran ay ang mga natatanging kinatawan mula sa Rion 2. Sila ang patunay na ang tagumpay ay hindi nasusukat lamang sa ani, kundi sa dami ng buhay na nababago. Ang pinakamahalagang pamana ng mga nakatanggap ng parangal ay hindi tropeyo. Ito ay inspirasyon. At ngayong araw, isa na namang kabanata ng tagumpay ang ating bubuksan. Mga bagong pangalan, mga bagong kwento, mga bagong inspirasyong magbibigay liwanag sa kinabukasan ng agrikultura at pangisdaan. Sa bawat binhing itinanim, may pangarap. Sa bawat pangarap na inalagaan, may tagumpay. At sa bawat tagumpay, may inspirasyong nagbibigay liwanag sa kinabukasan. Kayo, ang dangal ng lambak ng Cagayan. Kayo ang inspirasyon ng susunod na henerasyon. Kayo ang tunay na bayani ng agrikultura at pangisdaan.